Ang atin pong pag-aaral ngayon ay inspired po ito o hango sa isa sa mga katuruan at katanungan sa nakaraang lesson natin noong Sunday. Kung nakapakinig po kayo or kung hindi, pwede po ninyong balikan ang ating lesson dito sa ating Facebook page o kaya sa nakapost na link ng YouTube channel. Ang tanong po doon na naglalayo na pukawin yung ating kaisipan para masuri natin ang ating estado ng ating pananampalataya ay ito yung isang tanong doon, no? Handa ka na ba sa pagbabalik ni Kristo? Sa lahat ng paghahanda na ginagawa natin sa ating buhay. No? Itong ganitong paghahanda yung hindi natin dapat kakalimutan, hindi natin dapat kinakaligtaan. Na habang ang bawat isa sa atin ay tumatagal sa ating pananampalataya at paghihintay, ay nagiging handa dapat tayo sa pagbabalik ni Jesus. Ang pagbabalik po ni Jesus, tinuturuan tayo ng Biblia na maraming nakaugnay na katotohanan ang magaganap sa panahong iyon, sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Na tayo o ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha ay ganap na babaguhin. Na pagkakalooban tayo ng maluwalhating katawan, na magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Kung nakakatiyak po tayo na sinasampalatayanan natin si Jesus, at merong ebidensyang nakikita sa atin bilang mga tumanggap ng kaligtasan na nagiging masigasig po tayo sa paggawa ng mabuti, na sa ating pananalig kay Jesus ay hinahayaan natin na baguhin tayo ng Diyos, na binabago po yung ating paraan ng pamumuhay, yung pananalita, yung asal natin, yung mga katangian at pagkilos natin, na yung biyayang tinanggap natin ay sinasanay tayo na mamuhay ng may kabanalan habang hinihintay natin yung muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Bilang mga mananampalataya po ay talagang naghihintay dapat tayo sa muling pagbabalik or kaya sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po, sa buhay nating ito, magtiwala po tayo sa kalooban ng Diyos habang naghihintay. Ang tatalakayin po natin ngayon, sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma sa chapter 8, no? Verse 22 hanggang 25. Yan po yung ating main text. Pagbulay-bulayan po natin yung mga mensaheng nakapaloob sa mga verses na iyan. At ang version po ng Biblia natin gagamitin ay sa Tagalog po. Ang bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version. New American Standard Bible naman po yung English version. So Romans chapter 8 verse 22. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Sa bahagi po ng sulat na ito ni Pablo na ating binasa, sinasabi sa atin na yung buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap. Yung pagdaing at paghihirap, inihahalin tulad sa panganganak. Nabasa natin kanina sa verse 22, sa first, the pains of childbirth. Ibig sabihin po, dumaraing sa paghihirap, umiiyak, humihibik, ano pa ba? Nagdaramdam ang buong nilalang. O, ibig sabihin, nagnanais yung sangnilikha na maalis sa pagkabulok. No? Nagnanais ang sangnilikha na maalis sa sumpa at maalis sa parusa ng kasalanan at kamatayan. Kumbaga, nagnanais ang lahat na makabalik sa orihinal na kalagayan noong pasimula.
Kung babalikan po natin ang pasimula ng paglikha, ang lahat po ay nilikha ng Diyos. Lahat ay mabuti. No? Ang lahat ng nilikha ay mabuti ang kalagayan. Ganito po ang nakasulat sa Genesis chapter 1 sa verse 31. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. So God saw all that He had made. Ayon po dito, ay napakabuti. It was very good. Ganito sa pasimula, mabuti ang lahat. Napakabuti ng lahat. Kaya lang, pumasok yung kasalanan. Sa pagpasok ng kasalanan, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng paghihirap, nagkaroon ng sumpa, nagkaroon ng kamatayan. Ngayon nga po, sa buhay natin ito, no, kung titingnan natin yung buong sangnilikha, yung buong mundo, ang daming paghihirap, ang daming kaguluhan ang nararanasan ng tao. Merong pag-aaway, may patayan, may gera, no, may digmaan, maraming krimen, may paggawa ng masama sa kapwa, may pag-abuso sa kapwa, nandyan yung droga, masasamang bisyo, kasalanang sexual, merong paglapastangan sa karapatang pantao, dagdagan pa ng mga karamdaman sa pisikal, no? Mga pagmamataas, mga pagkamakasarili ng tao, ang gulo-gulo ng mga tao. Ang gulo-gulo ng sangnilikha. Na yung kaguluhan, hindi lamang po sa mga tao eh. Yung kaguluhan, yung paghihirap, makikita din natin sa lahat ng creations. Makikita natin yung sufferings kahit sa mga hayop, kahit sa kalikasan. Malayong malayo sa sinasabi sa talatang ito. Yung, na sa pasimula, napakabuti ng lahat ng nilikha. Nabago nung pumasok ang kasalanan. Napakabuti ng lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya lang, nang pumasok yung kasalanan, napasa ilalim ang lahat sa sumpa. So itong, it was very good, no, itong kalagayan na napakabuti ng nilikha ng Diyos, ito ngayon yung hinahangad na mangyari ng sannilikha sa ngayon. Ito yung inaasam o ito yung hinihintay ng maganap na. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 sa verse 22 at sa verse 23, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. So all creation o kaya whole creation dumaraing. Pati po tayo. Sabi po ni Pablo sa kasunod na talata. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili. Now, even we ourselves, grown within ourselves. Dumaraing tayo at ang buong sangnilikha na makalaya sa sumpa. Dumaraing, grown within ourselves, yung mangyari na po yung pagtutubos sa atin. Yung mangyari na yung redemption sa ating lahat. Kailan mangyayari yan? Kailan mangyayari na maaalis tayo sa sumpa? Kailan mangyayari na mapapanumbalik yung napakabuting kalagayan ng sangnilikha? Kailan po mangyayari yan? Mangyayari po ito yung pagkukupkup at pagtubos sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung dapat na inaasahan nating lahat. Yan yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, yan po yung dapat na inaasahan ng lahat ng sangnilikha. Yung dumaraing ang lahat na mangyari. Ang tawag po ng Biblia dyan, blessed hope. Sa sulat nga po ni Apostle Paul kay Tito sa chapter 2, dito po sa verse 13.
habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung mapalad na pag-asa, yung the blessed hope, yung dakilang araw na inaasahan natin, yun yung muling pagparito ni Jesus. Hinihintay natin yung muling pagbabalik ni Jesus. At sa kanyang pagbabalik nga po, palalayain tayo sa sumpa. Mawawala na yung kasamaan, mawawala na yung kaguluhan, mawawala na yung kamatayan, at tayo po ay tuluyang tutubusin. Yan yung dapat na hinihintay. Yan yung dapat na pinaghahandaan natin. At muli po mga kapatid, bibigyan pansin natin yung katuroang nagmumula sa talatang ito na dapat talaga natin itong panghawakan bilang mga mananampalataya. Sabi po dito, ito yung pagkilala natin kay Jesus. Ito yung pinanghahawakan natin bilang mga believers, bilang mga mananampalataya. Sabi po dito, ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino raw po yon? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang great God, our great God and Savior. So, si Jesus po ang dakilang Diyos at ating tagapagligtas. Malinaw po yan na sinasabi sa talatang ito. Kaya po, wala tayong ibang kikilalanin na tagapagligtas. Hindi sa gawa natin tayo maliligtas. Hindi sa sino mang tao tayo po ay maliligtas. Hindi sa pagiging kaanib ng isang simbahan at kung ano-ano pang gawa ng tao para tayo ay maligtas, kundi tanging si Jesucristo lamang po ang ating tagapagligtas. Sa kabuuan nga po ng bahagi ng sulat na ito ni Apostle Paul, tinuturuan tayo na ang biyaya ng Diyos ay nagpakita una po upang iligtas tayo. At nagpakita ang Diyos, ang biyaya ng Diyos upang sanayin tayo at ihanda tayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po bilang mga mananampalataya, hinihintay natin ang Panginoon. Dahil si Jesus po at ang Biblia mismo ay nagsasabing muling babalik si Jesus. Kung ang Panginoong Jesus at ang Biblia ay nagsasabing muling babalik si Jesus, tayo po bilang mga mananampalataya, hinihintay natin dapat ang Panginoon. Sa pagkasulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ng masidhing paghihintay, waiting eagerly. Hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus dahil magaganap po doon ang kabuuan ng plano ng Diyos na baguhin ang sangnilikha at mapanumbalik sa napakabuting kalagayan ang lahat. Yung bang maging katulad sa pasimula. Ito yung blessed hope natin. Ito yung dapat na pinaka-aantay natin. Sabi nga po dito, di ba? Masidhing paghihintay. Lalo na po tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu. Pinapakita dito sa atin na dapat nasasabik tayo sa muling pagbabalik ni Jesus. Kasi sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, mawawakasan na po ng tuluyan yung kasamaan. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, mawawala na yung pagdurusa. Sa muling pagparito ng Panginoon mo, magagapi na, mawawala na ang kamatayan. Na itong imperfect nating mundo at imperfect nating kalagayan ay gagawin pong perpekto ng Diyos na mapanumbalik sa pasimula. Na yung lahat po ay mabuti o kaya ang lahat ng sangnilikha ay napakabuti. Ano yung mangyayari sa muling pagparito ni Jesus na masiding hinihintay ng lahat ng mananampalataya? Sabi po dito, sa masiding paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan or waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. Sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, hindi niya lang ibabalik sa mabuting kalagayan ang lahat ng nilikha, kundi lulubusin po niya yung pagbibigay sa atin ng karapatan
na maging mga anak ng Diyos at bibigyan niya tayo ng maluwalhati at perpektong katawan. Inaantay natin ang lubusang pagkukupkup bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo po ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yung pagkukupkup, merong dalawang yugto po yan. No? Una, mababasa natin dito sa John chapter 1, dito sa verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy dito, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ito po yung unang pagkukupkup sa atin. Noong tinanggap natin at sinampalatayanan si Jesus, tayo po ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So lahat po ng tumanggap at those who believe, pinagkalooban ng right na maging mga anak. Sa buhay natin ito ngayon, kinupkup tayo. Tinubos tayo, binigyan ng karapatan. Yan yung unang yugto. Yung ikalawang yugto ng pagkupkup o yung tuluyang pagkukupkup sa atin bilang mga anak ng Diyos, na bibigyan tayo ng katawan na perpekto, ay mangyayari po sa muling pagparito ni Kristo. Kaya sabi sa ating main verse, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup, ang pagtubos sa ating katawan. Kaya sabi niya, even we ourselves, grown within ourselves, itinuturo sa atin o ipinapaalala na itong katawan natin ngayon, gaano man yan kakisig o kaganda, gaano man kalinis o kalakas ngayon, pahalagahan natin yan. Iingatan po natin ang ating katawan. Pero darating po ang oras, hihina, magkakasakit, mamamatay yung katawan natin ito. Maagnas, mabubulok, mawawala, at magiging alabok. Pero sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, ito yung blessed hope natin. Ito yung hinihintay natin. Sa pagbabalik ng Panginoon, tuluyan tayong kukupkupin, tuluyan tayong tutubusin at pagkakalooban ng panibagong katawan. So, hinihintay natin ang ating Panginoon at yung sinasabi ditong pagtubos sa ating katawan o redemption of our body, ang ibig sabihin, magkakaroon tayo ng bagong katawan na katulad ng sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay muling nabuhay. Ano po ba yung klase ng katawan ni Jesus nung siya po ay muling nabuhay? Basahin po natin itong John chapter 20, verse 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ano yung tagpo po dito? Jesus came, the doors having been shut, nakasara, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Itong pangyayaring ito ay hindi lang kwento-kwento lang, hindi lang gawa-gawa lang, daming nakakita, daming testimonya, daming nagpapatotoo na totoong nangyari yan. Ang tinitingnan natin dito yung katawan ni Jesus. Kahit sarado po yung pinto, pinapakita dito, nag-transcend. Lumagos ang katawan ng Panginoon. And bukod dyan, ano po yung katangian ng katawan ng Panginoong Jesus nung muli siyang nabuhay? Nahahawakan nila. No? Nakikita nila, nahahawakan nila. Merong humawak, merong humipo. At isa pang katangian ng katawan, pwedeng kumain. Sabi sa John chapter 21, dito sa verse 12, halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon.
Walang nagtanong, no? Kasi alam nila, ang Panginoon yung nag-aanyaya sa kanilang mag-breakfast, naghanda ng almusal, at nakisalo si Jesus sa mga alagad. Ito yung ikatlong pagpapakita ng Panginoon matapos na siya ay muling nabuhay. Ang point po na tinitingnan natin dito, yung katawan ni Jesus, di ba? Nabasa natin kanina, nakapasok sa saradong kwarto, yung katawan ng Panginoon nakikita, dito kumakain, katawan siya, pero spiritual body. Katawan na hindi mamamatay. Katawan na hindi na magdurusa at katawan na hindi magiging alabok. Yan yung katangian ng katawan ng ating Panginoon. Ganyan po yung magiging kalagayan natin o ganyan yung magiging katangian ng katawan natin, yung tulad ng kay Jesus, the redemption of our body na malulubos sa muling pagparito ni Jesus. So, bibigyan tayo ng katawan o spiritual body na hindi makakaranas ng pagdurusa. Bibigyan tayo ng katawan na hindi makakaranas o hindi na mamamatay. Bibigyan tayo ng katawan ng katulad sa Panginoong Hesukristo. Ang ganda ng pag-asa ng muling pagkabuhay. No? Kung nanamnamin natin ang mabuti, ang ganda ng pag-asa ng muling pagkabuhay. Hinihintay natin yung muling pagbabalik ni Jesus at umaasa tayo sa muling pagkabuhay natin. Yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at yung pagkatamo natin ng muling pagkabuhay, kaalinsabay po nun, hinihintay din natin yung gagawing pagbabago ng Diyos sa buong sangnilikha. Kaya nga sa ating main verse, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. So, sinasabi na waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. Pinapakita sa atin nga ng sulat na ito ni Apostle Paul na babaguhin ng Diyos ang lahat. Tutubusin ang lahat, palalayain ang lahat ng sangnilikha. Babaguhin ang lahat at gagawing walang pagkasira o walang pagkabulok. Yan yung pag-asa na ibinibigay sa atin. Sabi po ni Pablo sa verse 20, nabigo ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Sinasabi po sa atin dito, tutubusin ng Diyos ang sangnilikha, pinalaya para hindi mabulok at upang makabahagi sa maluwalhating kalayaan. So, kalinsabay nga po na tayo ay tinubos at bibigyan ng maluwalhating katawan, ganun din po ay tutubusin at babaguhin ng Diyos ang lahat-lahat, ang lahat ng nilikha. Ang bagong kalagayan, ang bagong sangnilikha, ang bagong daigdig ang ibibigay ng Diyos sa Panginoong Hesus at sa mga anak ng Diyos. Mamanahin ng mga anak ng Diyos ang binago, mamanahin ng anak ng Diyos ang maluwalhati at perpektong mundo kasama ni Kristo. Basahin natin yung verse 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa ating pagsampalataya kay Jesus, napabilang po tayo sa mga anak ng Diyos. At dahil po tayo ay mga anak ng Diyos at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ano po yung ibig sabihin nito sa atin? Heirs, no, heredero
inherito, heirs of God and fellow heirs with Christ. Kung ang Panginoong Hesus po ay mamanahin niya ang bagong sangnilikha, makakasama tayong tagapagmana bilang tayo din po ay mga anak. Muli po ang tinitingnan natin ngayon pa lang, no? Yung napakabuting kalagayan ng lahat ng mga mananampalataya ng Diyos sa hinaharap. Kung pagmamay-ari ng Panginoong Hesus ang lahat-lahat, kasama tayong tagapagmana ni Kristo. Sabi nga po sa pangangaral mismo ng Panginoong Hesus, yung the Beatitudes sa Mateo chapter 5, dito po sa verse 5. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa Revised Tagalog Popular Version, no, naka-underline, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. No, dito sa New American Standard Bible, for they shall inherit the earth. Ibig sabihin, mamanahin talaga ng mga mananampalataya o mamanahin ng mga anak ng Diyos. Mamanahin ang lupa, ang buong daigdig, ang buong sangnilikha. Ito po yung mangyayari. Ito po yung hinihintay natin, ang muling pagparito ni Jesus. Babaguhin tayo, babaguhin ang lahat, at makakasama tayo sa kanyang kaluwalhatian. Yan yung pag-asa ng muling pagkabuhay na hinihintay at dapat na inaasahan natin na tayo po ay mga kasamang mga tagapagmana ni Jesus at naghihintay tayo ng kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Ngayon po, bilang mga may inaasahan, ano yung aplikasyon natin sa katotohanan ito, yung pag-asa ng muling pagkabuhay? Number 1, isaisip natin ang mga bagay na panlangit. Kaya sa buhay nating ito, hindi puro mga bagay na nasa lupa lamang yung pagtutuunan natin ng pag-iisip at lakas. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas sa chapter 3 verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Set your mind on the things above. Ang isang ibig sabihin ito, ang lahat ng mga ginagawa natin ngayon sa buhay na ito, pag-isipan po natin kung may kaugnayan ba sa mga bagay na panlangit. Na yung mga iniisip natin, yung mga pangarap natin, yung mga plano nating gawin, pag-isipan po natin kung yung mga yun ba ay may kaugnayan at may pakinabang hanggang sa muling pagbalik ni Jesus at sa muling pagkabuhay natin. Kung ang mga iniisip at nilalaman natin sa ating isip ay walang kaugnayan at walang kinalaman sa mga bagay na magaganap sa muling pagbalik ni Jesus, sa muli nating pagkabuhay, kung wala namang kinalaman yon, mabuti pa siguro wag na nating pagtuunan ng pag-iisip yung mga bagay na yon. So, salain po natin yung ating mga iniisip at mga ginagawa. May kaugnayan ba yun? Yung mga iniisip ba natin, yung mga ginagawa ba natin, may halaga ba yun? May kaugnayan ba yun sa buhay na walang hanggan? Baka puro earthly things o kaya puro mga bagay lang dito sa lupa yung iniisip natin. Makuha man po natin ang lahat ng yan. Kung hindi naman natin isa sa isip yung mga bagay na nasa itaas, baka po malugi tayo sa huli. Baka matalo din tayo sa huli. Kaya isaisip natin yung mga bagay na panlangit. Kalawa, umasa sa bagay na hindi nakikita. Sa Romans chapter 8, dito sa verse 24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Ibig sabihin po, yung mga bagay na hindi natin nakikita, katulad ng mangyayari sa hinaharap,
sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, yung pag-asa natin, doon natin inilalagay. Okay? Sa mga hindi natin nakikita, tulad ng mangyayari sa future, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, yung pag-asa natin, doon natin ilalagay. We hope for what we do not see. Ano ba yung mga bagay na hindi natin nakikita? Yung muling pagkabuhay natin, hindi pa natin nakikita. Yung magiging kalagayan natin sa hinaharap, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi pa natin lubos nakikita. Yung mabuting kalagayan ng tutuluyan natin, pananatilihan natin, hindi pa natin nakikita. Yung buhay na walang hanggan, lahat po yan, hindi pa natin nakikita. Pero sa mga bagay na yan, diyan natin dapat ituon. Diyan natin dapat itinutuon yung ating pag-asa. Na sa lahat ng ating mga gagawin ngayon, dito sa lupa, dito sa buhay nating ito, iuugnay natin sa mga bagay sa hinaharap. Katulad po yan ng mga investment natin sa buhay na ito. Diba, nagtatrabaho tayo, nag-iipon ka para pagdating ng araw, mapapakinabangan mo yung mga pinaghirapan mo ngayon. Nagnenegosyo ka ngayon kasi iniisip mo darating yung araw, kikita ka. Parang ganun din yan. Naghahanda ka para sa katawan mo, para sa gamit mo. Kumbaga, nag-i-invest ka sa mga insurance dahil alam mo, pagdating ng araw, mapapakinabangan mo yan. Sa hinaharap, yung mga investment mo ngayon, naniniwala ka na papakinabangan mo. So, ganun din po, no? Yung pag-asa natin sa mga bagay na hindi natin nakikita, kahit hindi pa natin nakikita yung resurrection natin, yung eternal life natin, hindi pa natin nakikita. Kahit hindi pa natin nakikita yung mamanahin nating mabuting tirahan, yung maluwalhating kalagayan natin, kahit hindi pa natin nakikita yung mga yan, yung mga ginagawa natin ngayon sa buhay na ito, bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Alam nating may pakinabang tayo, na nagsusumikap tayo sa ating pananampalataya at masugid tayo sa paggawa ng mabuti dahil alam nating merong eternal benefit yan sa atin. So, umasa po tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Paano ba natin kukonsumuhin yung buhay natin ngayon? Paano ba natin gagamitin yung mga kaloob sa atin ng Diyos? Konsumuhin natin yan at gamitin natin yung ating buhay at anumang meron tayo para sa patuloy nating paglilingkod sa Diyos. Gamitin natin yung ating buhay, makakayahan natin, yung mga pagkakataon natin, maging mga talento natin at lakas natin para mas makilala natin ang Diyos at maakay din natin ang iba patungo sa Diyos. Gamitin natin yung ating buhay, yung oras na meron tayo, kakayahan, maging pananalapi para sa lalong pagsulong po ng Ebanghelyo at lalong pagkahayag ng kaharian ng Diyos. Yung mga gawain po na yon, yan yung ating eternal investment. Umasa tayo sa bagay na hindi nakikita. Ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Katlo po, matyagang maghintay para sa ating tunay at mapalad na pag-asa. Ano po ba yung ating blessed hope? Binasa natin kanina, no? Dahil ito po yung ating tunay na pag-asa. Yung pag-asang hinihintay natin, yung muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kung saan kapag naganap yon, na bumalik ang ating Panginoon, kapag dumating na si Jesus, lubusang babaguhin tayong lahat at pagkakalooban tayo ng bago at napakabuting kalagayan. Basahin natin muli ito. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po yung mapalad na pag-asa. Ang pagpapakita ng dakilang Diyos at ating tagapagligtas. Ang pagpapakita. Yung the blessed hope. So tayo po, habang hinihintay nating mangyari ito, bago po mangyari ang muling pagparito ni Jesus, dapat nating gampanan yung ating mga tungkulin bilang tayo po ay mga kasangkapan, tayo po ay mga alipin,
bilang tayo po ay mga naglilingkod sa ating Panginoon, gampanan natin yung ating mga tungkulin. Ang bawat isa po sa atin, merong role na dapat gampanan sa ating family, sa ating church, sa ating community. Tuklasin natin yung mga yon. Gampanan natin, pagtulungan natin, at matyagang maghintay para sa ating tunay at mapalad na pag-asa. Sabi nga po ni Pablo sa Romans 8:25. Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. With perseverance, we wait eagerly for it. Mahirap yung maghintay. Mahirap yung mamuhay ng buong katapatan bilang mga Kristiyano sa panahon nating ito. Mahirap ipanatili sa ating isip yung mga bagay na panlangit. Maraming distractions no? Maraming temptations. So, mahirap maghintay. Kaya maging matibay po tayo sa pakikipaglaban sa hindi makadiyos. Maging matibay po tayo sa pakikipaglaban sa kasamaan na maging matagumpay po tayong mamuhay ng may kabanalan. Habang naghihintay tayo sa muling pagparito ng Panginoon, habang naghihintay tayo sa ating muling pagkabuhay, habang naghihintay tayo sa maluwalhating kalagayan, matyaga at may pagtitiis na maghintay at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ialay natin ang ating buhay at mga kakayahan na maging kasangkapan po tayo at ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon na maging ang ibang tao ay magtamo din po ng kaliwanagan at kaunawaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. So, umasa tayo sa hindi nakikita. Mahirap ang magtiis, pero kung naiintindihan mo po kung ano yung hinihintay mo, makakayanan mo ang magtiis. Makakayanan mo ang magtiis kapag nauunawaan mo, kapag naiintindihan mo kung ano yung hinihintay mo. Yung kaguluhan dito sa mundo, yung paghihirap, yung pagkakasakit, maging yung kamatayan na nararanasan nating lahat, babaguhin yan. Aalisin yan lahat ng Diyos. Lubusan tayong tutubusin at pagkakalooban tayo ng maluwalhating kalagayan. Magaganap ang lahat sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, manatiling mananampalataya. Manatili po na isinasabuhay ang mga katuruan ni Hesus. Meron tayong hinihintay ang magandang pag-asa ng muling pagkabuhay. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po rin ang aming pagmumungkahi at pag-encourage sa inyo na sa inyong mga pribadong oras, mag-aral pa at magbulay-bulay pa ng mga salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig.